Magandang hapon po, Asik Jerome. Thank you for taking time out to be with us here on Afternoon Delight. Lord De Vera po at si Denise Tan. Magandang hapon po. Magandang hapon, Lord and Denise. Alright. Okay. Isa-isahin po natin yung mga punto po na ni-raise po ng Pangulo, no? Okay. Senior high school, sinasabi, narinig natin yung concern kanina ng Pangulo, pero kayo po nanindigan several days ago na malaking step backward yun kapag ito ay tinanggal. Ano po ang reaksyon nyo rito, sir? Oo, kung babalikan natin, when I was still doing my PhD nung ginagawa yung K-12 law, a few years back. At lagi pinag-uusapan na ang punot-dulo ng lahat ng ito ay yung tinatawag na Monroe Study. Yung Monroe Study ay noong 1920s pa. Sinasabi doon na kinakailangan ng magkaroon ng reforma sa ating sistemang pang-edukasyon. So ibig sabihin, nung dumating ang 2013, nung naisa batas ito, doon pa lang tayo nag-responde sa survey na ito na nagsasabi na kulang tayo sa taon, kailangan natin ayusin yung ating curriculum at kailangan na makabatay tayo sa international standards. So, ayun. Kaya, ang sinasabi ko ay parang namuhunan na tayo for how many years for our K-12 system. At kung babalik tayo doon, ay parang umaatras tayo sa move backward. Siguro ang pinakamaganda ay upang hindi baliwala yung mga efforts na ginawa ng marami, kasi collective efforts naman ito, ay i-strengthen natin ang ating curriculum at tignan natin yung mga bagay na mas mapapaganda pa natin yung sistema. Asik, when you say strengthen the curriculum, no, sa mga anong aspekto po kaya pwedeng gawin yan? Oo, ito yung lumabas sa ating curriculum review. In strengthening the senior high school curriculum, meron tayong mga ilang features na ginagawa ngayon. Halimbawa, sa ating existing na senior high school curriculum ay merong 4 na tracks, no? Ngayon, sa strengthened senior high school curriculum, 2 tracks na lang ito. So, meron na lamang tayong academic and tech pro. Yung academic is for preparation for the university, kung gusto mo magtuloy sa higher education. Yung sa tech pro naman ay para magkaroon ka ng middle level skills, no? Or pwede kang magtuloy sa employment o sa entrepreneurship. Pero ang magandang feature ngayon, compare doon sa ating existing ngayon na senior high school, mas flexible ito. Ibig sabihin, pagka ikaw ay nasa academics strand, hindi kailangan yung mga subject lang doon ang kukunin mo. So kung ikaw ay academics strand student, pwede ka rin kumuha ng mga subject sa Tech Pro. Ganun din naman ang mga estudyante sa Tech Pro, pwede silang kumuha ng mga academic electives ayon sa tingin nila ay direksyon nila sa kanilang karera. Oo. Pero sa tingin niyo ho ba, Asik, fair ba yung assessment nila na, okay, hindi nagmamatch yung skills versus yung mga pinoproduce ng sistema, therefore ang problema yung education system. Sa palagay niyo ho ba, fair ho yun? May katotohanan pero hindi buong katotohanan. Doon kasi pagka sinabi mo may skills mismatch, Opo. kailangan talaga ay it-align with the industry ang ating curriculum. Pero pwede rin naman na maaaring yung mga alam ng ating mga estudyante ang hindi naman tumutugong sa pangangailangan. No, halimbawa, baka meron tayong mga alam o na-produce natin na wala namang trabaho na available for that. Or may mga exits na pwede silang punta. So it's more of the opportunities na kailangan diversified, no, sa ating society. Oo. Kasi kung tutuusin mo, kung saan pupunta halimbawa yung mga negosyo, dapat elementary pa lang may tinuturo na kung paano gumawa ng AI, di ba? Pero iba yung realidad kasi. Pero Asik, okay, retooling, halimbawa, nung i-retain natin yung current method, ang angal kasi ng marami ay sobrang siksik na siksik daw yung curriculum. Ito ba, ipag pinalawag mo naman, maaring yung standards nga naman ay maaring bumaba. Ano bang kompromiso dito, Asik, para sa inyo? Meron talagang pag-aaral na
congested ang ating curriculum. Kaya nga, kahit sa basic education, nagsimula tayo doon sa K-10, yung kilala natin as the matatag curriculum, na ngayon ay tinatawag natin the enhanced K-10 curriculum. Pinapakita doon na talagang kailangan natin mag-focus doon sa mga essential skills na dapat matutunan ng bata. So, nasa ikalawang taon na tayo ng full rollout. So, ginagawa na ito sa grades 1, 2, 3, 4, 5, 7, and 8 ngayon sa taong ito. Tapos yung sa senior high school, ganun din ang prinsipyo. Ang ginagawa natin ay dinecongest natin o binawasan natin ang mga subjects mula sa 15 core courses sa ating existing curriculum. Sa pilot implementation ngayon ay 5 core courses na lang. Dati, kailangan mo pang kumuha ng tinatawag na applied subjects at saka specialized subject. Pero ngayon, after mo ng 5 core subjects doon sa pinakaunting 15, ay kukuha ka na lamang ng mga electives na sa tingin mo ay kakailanganin mo whether you are going to the higher education or you're going to the employment or entrepreneurship and middle level skills. Yung kailangan lang sa gusto mong tahakin na ano. Oo. No? Pero yung angal kasi na marami rin ay kung kailan dumami yung mga subjects, yung mga tinuturo, at saka naman bigla tayong overall yung ating competence, yung aptitude natin sa reading, comprehension, etc. At saka naman bumaba. May ugnayan ho ba yung mga yun, Asik? Oo, pero gusto kong sabihin doon bilang reaksyon ay it will take a little while no, para makita natin yung impact. Okay? So, kailangan natin maintindihan na yung mga lumalabas sa mga assessment ngayon, mga international assessment at mga local assessment, hindi siya pwedeng idugtong sa kung ano yung reforma ang ginagawa ko. Kasi nga, kakasimula pa lang yan. So, giving ourselves a little while, siguro mga 2 to 3 years at least, no, minimum. Medyo may makikita na tayong pagbabago. Ibig sabihin, yung mga estudyante natin sa stage 1, yung mula sa kindergarten hanggang grade 3, sila naman yung aakyat sa 4, 5, 6. Makikita natin kung ano yung improvement na nagawa ng mga reforma dito sa atin. At hindi yan overnight, hindi yan magagawa sa isang dekada lamang o mahigit, ano, Asik? Ayun. Salamat, Lord, sa pagpa-simplify ng gusto kong sabihin. Hindi pag-gising mo bukas, mararamdaman mo na siya. Oo. Para ka nag-enroll sa gym. Diba? Tapos after 2 weeks, Gusto mo, may certain wala results pa rin akong na. abs. Oo. Kaya aalis ka ng gym. Parang ganun ang nangyayari ngayon, di ba? Ayun nga, kailangan maging consistent tayo. And I think that is the principle. We have to be consistent with our reforms para makita natin yung long-term effect. Hindi siya agad-agaran, pero makikita natin siya later on. Asik, pihita kong konti. Hindi lang po yung curriculum, isa sa mga kailangan talagang i-address ngayon is yung classrooms po. According to the President, 160,000 po yung kakulangan sa mga classrooms ngayon. What are we doing about it now? And if you have the numbers po, maybe you can share how many classrooms are also being built at the moment. Oo. Ayon sa ating datos, no, meron tayong 165,000 actually na classroom na kinakailangan na i-raise. No? Pero ang maganda dito sa pamunuan ni Secretary Angara, no, kinikilala niya na marami talagang pwedeng gawin. Sa ngayon, meron tayong tinatawag na public-private partnership. So bukod sa kung ano yung nakalaan ng gobyerno para dito, ay gumagawa tayo ng paraan na mag-beef up natin yung public-private partnership para makatulong tayo sa pagpapabilis ng pagpapatayo ng mga classroom. Ang overall target ay 105,000 classroom in the coming years, no, prioritizing those in the undeserved areas. So ito yung sa pinapangako ni Secretary at marami ng ongoing ngayon. Pero syempre may mga prior steps. No? So in next year, magkakaroon na ng mga construction at ito yung pupuno doon sa target na napag. Opo. Asik, paano naman po yung may binanggit din po ang Pangulo na yung mga ibang classroom daw po 20 to 30 years na, Marcos time nga ika niya, yung mga nakikita niya. Kasama din po ba sa plano yon? Maybe updating it, retrofitting that sa mga tinatawag nilang big one, Siyempre, pati na rin yung mga natural disasters na nangyayari po. Yes, kasama siya sa projection ng ating planning. Even those mga heritage buildings, no, kung natatandaan niya,
yung mga Gabaldon buildings, no? Napakagandang mga building na public school so, na mini-maintain pa rin. So napopondohan din ng Department of Education ito. So kasama doon yung pagtatayo ng bago at yung mga maintenance ng ating mga existing buildings. Mm-mm. Pwede bang ipagbawal yun yung mga eskwelahan na kulay blue, Asik? Kasi sakit sa mata eh. Meron kasi mga Joke lang po. buildings na Hindi. Gusto ko lang sabihin na may mga buildings na local government units ang nagpapagawa. Tapos, Opo. meron namang mga buildings na DepEd naman in coordination with GPW. Classic, di ba? Yung mga... Okay, speaking of Marcos time classrooms, Oh. Asik, ano bang problema? Bakit maraming... At ito, medyo peripheral issue. Yung Nutriban, kapag pinag-uusapan natin yung mga Marcos na, era na classroom, bakit parang hindi yata nila makuha-kuha yung classic na lasa ng Nutriban? At bakit parang walang paninindigan kung ibabalik ba talaga o hindi? Matanong ko lang, Asik. Nako, Lord, yung statement mo baka hindi maintindihan ng ating mga Gen Z viewers at listeners kasi Oo. merong may time context, no? Pero naintindihan kita. Kaya ibig sabihin, nagkakaintindihan tayo. May edad Pag na rin sinabi si ng Asek. Nutriban. Nonetheless, ay marami namang forms. No? Let me just mention na may feeding program tayo na nakalaan at nakabudget. No? So, kahit hindi natin makuha yung lasa niya, the classic lasa, ay ang importante ay matugunan natin ang nutrisyon ng ating mga bata. Dapat yata yun, donation eh. Donation galing sa ibang bansa. Asik, Yung arena. Pero sa mga Gen Z, kailangan nyo yung Nutriban. Kung pagbabasehan natin yung mga post ninyo ngayon. Ganon? Oo. Yes, tanong mo kay Asik. Hindi, susundot ko lang, Asek, dun sa food feeding program. Yan po ba yung na-discuss namin to nung isang araw, I believe? Yan po ba yung ibibase sa BMI? May assessment po sa lahat ng mga estudyante? Yes, para sa ating primary grades, no, doon sa grades 1, 2, and 3. Pero simula sa taong ito, yung kindergarten natin, universal na siya. So, ibig sabihin, covered lahat natin. Ang laking bagay, Asik, nung yung pakikipag-ugnayan sa local government. Kasi nung may report kami nung isang araw na isang eskwela sa Pasay, fully air-conditioned yung mga Oo nga classroom. Take that, Oo. UP. Kaya, Oh. minsan nga doon mo makikita yung support ng LGU. Kasi syempre may connection siya syempre sa funding. Mm-mm. So, mapalad yung mga medyo okay ang resources natin ng mga LGUs. Sinusuportahan nila ito. Opo. Kaya nga importante na makita natin nasaan yung gap in terms of resource allocation. Pero Asik, wala bang kahit papaano paraan na pagbigyan halimbawa yung yung madikta rin kunyari ng mga schools yung kanilang curriculum based doon sa kanilang realidad, yung zeitgeist po nila, that surrounds them. Actually, ang ating curriculum naman ay flexible, no? Sa education, tinatawag ito yung contextualization of the curriculum. Ang ating curriculum ay minimum standards. Ibig sabihin, hihikayat natin na contextualize nila ito ayon sa kung ano yung nakikita nila sa kanilang kapaligiran. So pagdating sa learning delivery, halimbawa, kung ikaw ay coastal areas, kung ano yung mga materyales na kailangan doon sa pag-aaral, pwede mong gamitin yung mga indigenous materials. Ibig sabihin, mga nakikita doon sa paligid, at sa mga examples na ginagamit mo sa computation, sa pagtuturo ng konsepto, no? At ito ay nasa kalayaan na ng pag-deliver natin ng lesson. Kaya hindi naman restrictive ang ating curriculum, malaya siya. No? At ipapaliwanag natin ito sa mga teachers na pwede nilang i-contextualize yung kanilang pagtuturo para makita yung kaakmaan nito doon sa kanilang lokalidad. Asek, na-mention mo na yung ating mga teachers, yung mga guro po natin, alam natin may kakulangan din. How many more do we need? At gaano po ba talaga kalala yung shortage? Oo, ang kagandahan dito ay bumababa na yung pangangailangan natin sa teachers at meron tayong bagong blessing ngayon from the DBM na mabigyan tayo ng 20,000 new plantilla. Okay, so, mula sa, mukhang wala nandun sa bila akong papel. Pero around 65% na ang binaba niya as of last year doon sa
need natin sa teachers. May kakulangan pa rin, pero malaki na yung naibawas last year. Tapos ngayon meron tayong 20,000 plantilla na idadagdag for this year. Kung di ako nagkakamali, yung ilang mga teachers na hire natin ay nandoon sa Brigada Eskwela kung saan pumunta si Pangulong BBM, no? Nandoon sila para i-welcome din doon sa Brigada Eskwela. Oo. So, unti-unti ito matutugunan kasama ng mga non-teaching staff natin na ilalagay din sa ating mga paaralan. Oo. Asik, bago kami mag-last question, singit lang ako. Baka naman this time, ngayon pwede na mag-post ulit sa mga pader ng mga classrooms. Ito yung makakadagdag na siguro sa pagpapabungad ng imahinasyon ng mga kaklase at mga kaibigan. Tanong na din yung last question. Okay. Oo, Sige po, Asek, if you... binisita namin yan, yung polisiyan yan. Opo. At nakita namin na kaya hindi naman siya naka-fix, no? Kaya hinihikaya talaga natin na sa ating mga teachers, importante ang visual representation ng mga konsepto, lalo na kung abstract sila, di ba? So, lalo na sa mga young learners natin. Kaya ang sasabi natin na ang ating mga classroom, ang pag-prepare natin ng learning environment, dapat ay physical, pero syempre mas importante yung psychosocial environment na gagalawan. Oo, dati naalala ko may mga kartolina pa sa classroom, tsaka mga Manila paper Oo, na mahirap nakapaskil eh. Ilang minuto ka na blank wall lang nakatingin ka, di ba? Ito ang panapos lang namin, Asek, lagi kasing concern to ng mga magulang, pati na ng mga guardians. Ano ho ba talaga ang update sa guidelines po ng DepEd para sa pagsuspinde ng klase tuwing may bagyo, kaya may malakas na ulan, pati na rin po pag may heat wave? Oo, dati ang pinoproblema lang natin ay bagyo at ulan. Pero ngayon, pati yung init ng panahon. Pero ang kagandahan ngayon, Denise, ay naibalik na natin yung kalendaryo natin, di ba, June 16. Ito yung kauna-unahang school year na naibalik natin ng June mula nung nag-pandemic. So, ibig sabihin, maaga tayo matatapos tayo ng March 31. Ibig sabihin yan ay hindi na natin mararanasan yung init ng April-May. So, kung may bagyo, siyempre, ang pag-asa ang lagi nating tinitignan, no? Para sa mga announcement. Pero, localized na kasi ang announcements ngayon. No? Depende sa local government units. At kung halimbawa, doon sa isang lugar na yon, kinakailangan magsuspindi ng klase, ang principal ay empowered, no, sa pakikipag-ugnayan siyempre sa kanyang division superintendent at sa regional director. Correct. Nung araw, isipin mo, antay mo pa yung boses ng tatay ni Jay Tarok kung may pasok o wala sa radyo. O ngayon, may autonomy na yung kanya-kanya mga areas. Pero, okay, maraming ang dami ko pang gustong tanong, pero salamat sa inyong panahon, Asek Jerome Ben Viaje ng DepEd. Thank you, sir. Maraming salamat. Magandang hapon. Magandang hapon din po.